Okay, welcome back sa ating channel. So, ito meron tayong gagawin dito na inverter welding machine. Bali, yung brand niya ay yan, Kawasaki. Bali, 2-in-1 to mga bro. Meg at saka MMA. So, 350. Yan. So, complaint ng may-ari dito ay may power pero wala siyang output. Yan. Subukan natin. At saka, sabi din ng may-ari dito, DIY na daw niya. Nagpalit siya ng main filter capacitor, dalawa. Pero, ganun pa rin. Power natin. Tapos, check natin yung output. I-power natin. So, nakamig. Lagay natin sa MMA. So, ayan, naka-ano na siya. Umilaw na yung kanyang MMA. Ayan, check naman natin yung kanyang voltahe. Ayan, 0 volts. Wala siyang voltahe mga bro. So, ito yung gagawin natin ngayon kung paano siya aayusin. So, bale yung may-ari nito nanonood din ng YouTube. May napanood daw siya na nagpalit daw ng capacitor. Gumana na. Siyempre, wala siyang tester. At saka, hindi naman basta-basta mag-ayos ng welding machine. Kaya, ayun. Kahit nagpalit siya ng pyesa, hindi rin niya napagana. Okay, tutukan lang natin mga bro. So, pakita lang natin yung ano dito, yung ginawa. Ayan o, pinalitan na yung capacitor. So, hindi pa parehas yung nilagay. Mas malaki yung isa. Pero okay lang naman. Ayan. Kala nung may-ari, yan lang capacitor, yung may sira. So, ayan o, dalawa. Tapos, yung kanyang IGBT, saka diode, ano na din o, mukhang mahinang na. So, yung ginamit na IGBT dito ay 4. Tatlong output diode. Check natin yung kanyang IGBT. So, meron siyang 4 dito na IGBT. Test natin yung kanyang gate saka emitter. So, ayan. Meron tayong nakukuhang 21 ohms sa gate at emitter. Collector emitter, ayan, nasa K. So, ibig sabihin, okay siya. Kasi kung shorted to, pati yung kanyang collector emitter,
shorted. So ayan, bali 21 ohms din dito sa isang IGBT. Punta tayo dito sa baba. Oops, bakit? Hindi naman. 21 ohms din. Kabilang IGBT. Ayan, 21 ohms din. Tapos pag chinik natin sa diode test, yung kanyang collector emitter, may ma-detect natin dyan yung diode. Yan, 0.460. Yan. Yan yung ating diode. Check natin yung iba. So, okay yung kanyang IGBT. Ngayon, check natin yung kanyang supply papunta sa kanyang ayan. Okay yung kanyang IGBT. So, check natin ngayon yung kanyang supply. So, bali yung supply nito, 24 volts para sa fan. At saka yung 15 volts para sa kanyang controller. Papasok na din sa kanyang panel. So, bali yung ginamit nito na driver nasa nasa kanyang front panel. Yung ginamit na driver. So, pakita natin dito, meron siyang okay. Apit lang natin. So, ayan. So, yung kanyang positive 15 volts. Positive 15 volts. So, pangatlo siya. Yan yung galing sa kanyang power supply. Magsusupply doon sa kanyang driver at saka kanyang front panel. Tapos yung ito drive 1, drive 2. Ito na yung kanyang galing sa kanyang PWM. So ito na yung yung square wave na signal na papasok dito sa kanyang yung magdadrive ng kanyang mga IGBT. Ayan. Papasok dito. So, bali, check natin ngayon kung meron siyang supply na 15 volts. Pero posible meron yan kasi may umiilaw yung niya eh. Umiilaw yung harap. Gumagana din yung kanyang function, yung mga button. So, yung drive 1, drive 2 kanina, connect dito sa dalawang wire. So, pumasok siya ngayon dito. Bandang baba. Drive 1, drive 2. So, ito yung 15 volts. Pangatlo. So, check natin. Okay. Hinangan na lang natin para sigurado.
Saan yung ground? Okay, pangatlo. Ito yung ground. Ground. Positive 15 volts. Drive 1, drive 2. Kung may masukat tayong 15 volts, check naman natin ngayon yung kanyang okay, power on natin. Okay, saksak. Then power on. Bali. Ground natin lang. So, ito yung kanyang 15 volts. Yan, meron siyang 15 volts. Tapos, check natin yung drive 1, drive 2. Okay, check natin sa mga bro, sa scope. Set up ko lang yung ating scope at check natin kung meron siyang signal doon sa papasok na sa kanyang mga IGBT. So, yan. So, bali, mag-ano muna tayo dito. Maghinang muna tayo ng para sa ground. Ayan. So, okay. Plug in natin. So, naka-ano muna siya, nakamig siya. Lagay natin sa MMA. Ayan. Ano na. Ayan. Naka-MMA siya. Sukatan natin ngayon yung kanyang drive 1, drive 2. Papasok na yan dun sa ano natin, driver transformer natin. Mag-drive sa kanyang mga IGBT. So, dito na yan. Ayan o. Ayan o. Wala tayong nakukuha ng square wave. So, posibleng sira nito mga bro ay dun sa kanyang controller. So, babaklasin natin yung front panel niya. Then, check natin yung mga pyesa doon. So, ito mga bro. So, after kong ma-check itong kanyang front panel. Ayan. So, meron namang supply kanina, no, 15 volts na dediretso sa kanyang controller board. So, ang ginamit dito controller, so ito is spider type.
So meron naman siyang supply. Okay naman, wala ding problema yung kanyang dual MOSFET. So itong dalawa na to, yung 8 pin 4688. Okay naman, may supply pero wala pa rin siyang signal galing sa ating controller board. So controller IC. So yung number nito ay meron naman tayo. So gagawin na lang natin mga bro, ipapalitan natin yung ating controller IC. Okay, kunin ko lang yung ating parts. Ako. Yan, yung FO30 C8T6. So yan. So ito ilalagay natin mga bro. So bali, di ko napapakita yung paglagay. Medyo matagal din paglagay nito. Mahirapan tayo. So tatanggalin natin yung original na IC niya. Then mapalit natin yung bago. Natin. Makita niya yung number. Ayan o. FO30C8T6. So yung gagamitin natin ngayon ay ST. Okay mga bro. Mapalitin lang natin. So ayan. Tapos nating palitan yung ating controller IC nya. Check natin ngayon. Power on. So, lagay natin sa MMA. Yan, MMA na siya. Okay, dito na tayo sa kanyang okay, dito na tayo sa dual MOSFET. Yung kanyang 4688. So yung output niya, pin number 5678. Ayan. Output nung nasa taas, yung bandang baba na dual MOSFET. Ayan. So, yung ano nito, yung input nito, pin number 2, at saka pin number 4. Yan yung input ng 4688. Pin number 2, pin number 4, yung isa, pin number 2, pin number 4. So, pag sinundan natin yan, dadaan siya ng mga capacitor, resistor, and then papasok pa siya sa ating controller IC, yung pinalitan natin. So, pag dito na tayo mag-check sa tumawid na ng ating board mismong ito, ayan na yung kanyang signal. Papasok na yan sa ating driver transformer. So, yan. Okay, check natin kung ano yung lumitaw na frequency. Measure 39 kHz, 39.5. Okay, bali
check naman natin ngayon yung kanyang voltage. Meron siya ngayong voltage na ayan, meron siyang 58 volts. Okay, bali i-assemble ko na bro, tapos test natin pang weld. Okay, subukan natin pang weld. So nasa ano tayo, 90. Okay, gawin natin yan, 120, 121. Dumidikit eh. Nating 150. Okay. Nasa 150. And nating 200. $202. Okay. Kung nagustuhan nyo yung ating video, like, share, and subscribe. Maraming salamat. I'm walking alone the streets.